Nang makarating sila sa condo unit ni Juancho, ay nanatiling walang kibo si Almira. Masyado siyang naging apektado sa sinabi ni Juancho kanina. "Hey, kanina ka pa walang kibo. May problema na naman ba?" Nilingon naman ni Juancho si Almira na tahimik na nag-aayos ng mga gamit nito. Kasalukuyan sila nasa master's bedroom. Kanina ay ginigiit ng asawa na iisang kwarto lang ang okupahin, ngunit hindi siya papayag sa ganong setup. Kung siya nga lang sana ang masusunod, ay kanina pa niya ito hinila sa kama. Kaya lang alam niyang masyado itong maraming pinagdadaanan nitong nakaraang araw. Kaya hinahayaan muna niyang makapagpahinga ito. Napabuntong hininga naman si Almira bago lumapit kay Juancho. "Gusto ko sanang makausap si Agatha. I want to explain my side." May pagsusumamo niyang pahayag rito. "Not now, honey. May mga problema pa sila ni Dylan." Napatiim ang bagang ni Juancho nang banggitin ang pangalan ng asawa ng kapatid. Kumukulo ang dugo niya rito. Hindi niya alam kung dahil isa itong Monteverde o dahil ito ang malaking kaagaw niya sa asawa. "Kaya nga gusto ko silang makausap para maging maayos na ang relasyon nila ni Dylan." Mariing napamura naman si Juancho. "Almira, si Agatha ba ang gusto mong makausap? O si Dylan?" Pagigil na hinawakan ni Juancho sa dalawang balikat ang asawa at marahas na niyugyug ito. "Juancho, nasasaktan ako." Mababakas ang takot sa mukha ni Almira ng mga sandaling iyon, lalo na makita niya ang puot sa mga mata ni Juancho. Bigla namang natauhan si Juancho. Dahil sa galit niya kay Dylan, ay hindi niya nakontrol ang emosyon. Agad niyang niyakap si Almira at marahang hinaplos ang ulo nito. "I'm sorry, honey." Bulong niya habang dahan-dahang inilayo ito sa kanya upang matitigan ang magandang mukha nito. "Habang kasal tayo, ayokong babanggitin mo ang pangalan ng walang hiyang lalaking yon." Muling pahayag naman ni Juancho, ngunit sa pagkakataong ito ay malumanay na ang kanyang pagsasalita. "We were talking about Agatha, hindi si Dylan." Naguguluhan na wika naman ni Almira sa mga ikinikilos ni Juancho. "Basta, wag na natin silang pag-usapan. Alam kong pagod ka. Kaya hahayaan mo na kita magpahinga. Pupunta muna ako sa mansyon para kumustahin sina Daddy at Mommy. Uuwi ako before dinner para sabay na tayong kumain." Hindi na hinintay ni Juancho na sumagot ang asawa. Mabilis niyang ginawaran ito ng halik at nagmamadali ng lumabas ng kwarto. Dahil kung hindi ito ang gagawin niya, ay baka higit pa sa halik ang magawa niya sa asawa. Nanghihinang napaupo naman si Almira. Tuwing nararamdaman niya ang pagdampi ng mga labi ni Juancho, ay humihina ang depensa niya. Naguguluhan na rin siya sa mga ikinikilos nito. Alam niyang galit ito sa kanya, ngunit may mga pagkakataong malambing ito. Bigla siyang napatayo nang biglang tumunog ang telepono niya. Dali-dali niya itong sinagot nang makita ang tita niya ang tumatawag. "Almira, iha, kailan ka uuwi dito? Ikaw na lang ang hinihintay para matuloy na ang construction ng resort." "Tita, pwedeng sa susunod na linggo. Ako uuwi dyan." Umaasa siya na pumayag ang tiyahin. Sa ngayon ay hindi pa dapat nito malaman ang tungkol sa kanila ni Juancho, dahil siguradong magsusumbong ito sa kanyang mga magulang. "No, Almira, kailangan na kita rito. Hindi kayang matapos ng mga dokumento in 3 days. Kulang na ang oras natin. Dapat maayos na ito kaagad. Kailangan mo magstay dito ng mas matagal. Ano pa ba ang inaasikaso mo dyan? Bakit hindi ka pa makauwi rito?" Mababakas ang pagpapanik naman sa boses ng Tita Elisa niya. "Tita, kung magsalita ka parang napaka-importante ko naman para dyan sa pinagagawa mong resort. Kahit yata wala ako riyan, kayang-kaya mo namang asikasuhin ang lahat." Pagbibirong tura naman ni Almira. "Basta, kailangan mong umuwi rito as soon as possible. Alam kong magtatampo ka sa akin kapag nalaman mo ito." "What do you mean?" Napakunot naman ang noo ni Almira. Naguguluhan siya sa pinagsasabi ng kanyang tiyahin.
Iha, mahirap magpaliwanag kung sa telepono lang tayo mag-uusap. Kung pinayagan lang ako ng doktor ko na magbiyahe, sana hindi ako ang pumupunta ng Amerika para personal ko kayo makausap. Malungkot na pahayag naman na matanda sa kanya. Napaayos naman sa pagkakaupo si Almira. Hindi niya alam na may sakit ang tiyahin. Nang huli niyang nakausap ang mga magulang tungkol sa kalusugan nito, ay tinitiyak ng mga ito na wala itong sakit. Tita, may sakit ka ba? Last year, I had a mild stroke. At doon na nagsimulang magkaroon ako ng mga komplikasyon. Walang alam ang mama mo tungkol dito dahil ayokong mag-alala siya sa akin. Ito na rin ang naging wake-up call ko sa akin para ituwid ang lahat ng pagkakamali ko. Biglang nakaramdam ng awa sa tiyahin si Almira. Ngayon siya naliwanagan kung bakit minamadali siyang umuwi nito sa Palawan para siya ang makatuwang ng ilang mga negosyo nito. Ang problema niya ngayon ay kung paano sasabihin kay Juancho ang tungkol dito. Okay po tita, this week, uuwi na ako dyan. Bahala na, bulong naman ni Almira. Sa ayaw at sa gusto ni Juancho, ay pupuntahan niya ang tiyahin. Hindi naman niya pwedeng pabayaan ito. Mami, bakit hindi niyo agad sinabi sa akin ang tungkol sa pag-aasawa ni Agatha? Bungad naman ni Juancho sa ina nang salubungin siya ng ina. Sa study room tayo mag-usap. May mahalaga rin akong sasabihin sa'yo. Nagpatiuna ng tinungo naman ni Ariana ang direksyon ng study room. Ngayong nalaman na ni Juancho ang tungkol sa problema ni Agatha, ay wala na siyang pagpipilian kundi ipagtapat dito ang lahat. Naupo naman si Juancho sa tapat ng kinauupuan ng ina. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Pareho silang nanantiya kung sino ang unang magsasalita. Naparito siya sa mga magulang upang ipaalam ang tungkol kay Almira at para mapanatag na rin ang kalooban nila na hindi na muling masasaktan ni Almira ang kanyang kapatid. Mami, ano ba talaga ang nangyayari rito? Hindi na natiis naman ni Juancho ang pananahimik ng ina. Anak, muntik nang masira ang pagsasama ni Dylan at Agatha. Dahil kay Almira? Dugtong naman ni Juancho. I assure you, Mami, na hindi na magiging hadlang si Almira sa kanila. Alam ko rin naman na hindi niya kayang saktan si Agatha dahil parang itinuturing na rin niyang kapatid ito. Pagtatanggol naman ni Juancho sa asawa. Alam ko, pero paano kung... Mami, kaya ako nagpunta rito to inform you that I got married this morning. Biglang napatayo naman si Ariana sa kinaupuan at nanlalaki ang mga matang tinitigan ng anak. Juancho, anong kalukuhan na naman ang ginawa mo? Mariing bulyaw naman ito. Sweetheart, anong problema? Bakit sumisigaw ka? Eksaktong papasok naman si Ryan sa study room na marinig ang malakas na boses ng asawa. Ayan! Ang magaling na anak mong yan. At talagang itinuloy pa ang pagpapakasal niya kay Faith? Sabay turo naman ni Ariana. Kay Juancho na seryosong nakatingin lamang sa kanya. Mami, please calm down. Hindi si Faith ang pinakasalan ko. Napahawak sa noo naman si Ariana. Parang lalong sumakit ang ulo niya sa narinig. Oh my goodness. Saang lupalop mo naman napulot ang babaeng na pangasawa mo? Namagitan naman si Ryan sa mag-ina. Juancho, alam mo naman na sa pagdating sa personal mong buhay, ay sinisikap kong hindi makialam. Bakit naman hindi mo man lang kami inimbitahan ng mami mo sa kasal mo? Para nakilala namin ang asawa mo. May halong hinanakit ang boses naman ni Ryan. Daddy, biglaan ang pagpapakasal namin ni Almira. Parehong nagulat naman ang mag-asawa nang malaman kung sino ang tinutukoy na anak ng pinakasalan nito. Si Ariana ang unang nakabawi sa pagkabigla nito. Si Almira ang napangasawa mo? Hindi makapaniwalang bulalas naman ni Ariana. Bago tinitigan na may pagdududa ang anak. Juancho, parang hindi ko gusto iyang ideyang naglalaro sa isipan mo. Walang kasalanan si Almira sa mga nangyayari sa kapatid mo at kay Dylan.
Sana naman huwag mo siyang paghigantihan. Pagpaliwanag naman ni Ryan. Nang makausap niya si Dylan, ay ipinagtapat nito na kung anuman ang namagitan sa kanila ni Almira ay nakaraan iyon. Si Agatha na ang mahal nito. Ito rin ang pilit niyang ipinaliliwanag sa asawa na nag-aalala pa rin para sa bunso nila. Natatawa naman si Juancho habang nakikinig sa mga magulang. Daddy, may mahalagang dahilan ang pagpapakasal namin ni Almira. At mas makakabuti kung hindi na ninyo malalaman ang tungkol dito. Paano mo napapayag si Almira na pakasalan ka? Nananantiyang tanong naman ni Ariana. Hindi pa rin niya natanggap ang ibinalita ng anak. Mami, hindi na dapat tinatanong yan. Alam niyo naman na halos ang babae ang humahabol sa akin. Pagmamayabang naman ni Juancho. I know that, pero hindi katulad ni Almira ang mga babae mo. Pagtatanggol naman ni Ariana kay Almira. Hindi niya maintindihan ang sarili dahil magaan ang loob niya rito. Tinawanan naman ni Juancho ang ina. Ang mabuti pa dito na kami magdi-dinner. Mamaya para siya na lang ang tanungin ninyo. Gusto rin daw niyang makausap si Agatha para naman makapagpaliwanag siya. Tama, dalhin mo dito si Almira. Siya ang gusto kong makausap dahil alam kong hindi siya magsisinungaling sa akin. Naikuyom naman ni Juancho ang kamao. Walang kaalam-alam ang mga magulang niya sa tunay na pagkatao ni Almira. Kasalukuyang nasa kusina naman si Almira nang makarinig siya ng kalusko sa sala. Tiningnan niya kung ano ang pwede niyang lutuin para sa hapunan nila. Akala niya ay si Juancho ang dumating, kaya hindi na siya nag-abalang sa lubungin ito. Who are you? Mabilis na napalingon naman si Almira nang marinig ang boses ng babae sa bandang likuran niya. At nang malingunan niya ito, ay nandilisik ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Kilala niya ang babaeng nasa harapan niya ngayon. Hindi ba dapat ako ang nagtatanong sa iyo niyan? Walang takot na sinalubong ni Almira ang mga nanlilisik nitong mga mata. So hindi mo ako kilala? Maarting lumapit naman ang babae sa kinatatayuan ni Almira at tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Para sa kaalaman mo, miss, kung sino ka man. Ako ang fiancé ni Juancho at malapit na kaming ikasal. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na rito ngayon din. Dahil akin na si Juancho. Pagtataboy pa nito kay Almira. I'm sorry. Ikaw ba si Faith? And for your information, I am the wife of your fiancé. Ang totoo, kakakasal lang namin kaninang umaga. Pang-iinis na wika naman na Almira sa maarting babae na nasa harapan niya ngayon. Tumawa na may halong pang-iinsulto naman si Faith. Ikaw? Pinakasalan ni Juancho? Oh, come on. Hindi ako pinanganak kahapon. Hindi ang isang katulad mo lang ang ipapalit niya sa akin. Biglang nag-init naman ang mukha ni Almira sa huling sinabi nito, ngunit pilit pa rin siyang nagpapakahinahon. Ang mabuti pa siguro, hintayin mo na lamang si Juancho para siya na magpaliwanag sa iyo. Walang sabi-sabing tinalikuran niya ang babae. Bumalik na lamang siya sa master's bedroom dahil nawala na siya ng ganang maghanda ng hapunan nila. Napakunot ang noo ni Juancho na maabutan niyang naprinting nakaupo si Faith sa living room habang inaalala ang sarili sa pagbuklat ng magazine. Nakaramdam siya ng pagkadismaya dahil ang inaasahan niyang sasalubong sa kanya ay ang asawa. Anong ginagawa mo rito? Walang kangiti-ngiting bungad naman na tanong ni Juancho sa babae. Hi babe. Biglang umaliwalas naman ang mukha ni Faith nang dumating na rin ang hinihintay. Agad siyang lumapit kay Juancho at ginawaran ito ng halik sa mga labi nito. Mabilis na inalayo naman ni Juancho si Faith. Dati-rati halik pa lamang nito ay halos mabaliw na siya. Ngunit ngayon ay hindi niya maipaliwanag ang biglang pagkailang niya. Hindi ka na dapat nagpunta dito. Bakit? Dahil ba may bago ka na namang laruan? Kaya binabaliwala mo na naman ako? Pabulyaw na tugo naman ni Faith
Faith, from the start you know the score between us. Mariing pagpapaalala naman ni Juancho sa babae. Juancho, hindi pwede ito. Mapapahiya ang pamilya namin. My dad already announced our upcoming engagement. Alam na ng buong Pilipinas na ikakasal tayo. Bigla na nagpanik naman si Faith. Inis na muling hinarap naman ni Juancho si Faith. Hindi ko nakasalanan yan. Alam mo kung ano ang meron tayo, Faith, ni hindi matatawag na isang relasyon ang relasyon nating dalawa. At sino pinagmamalaki mo? Ang babaeng bastos na naabutan ko dito? Dagpagting naman ang tenga ni Juancho. Mabilis na nahablot niya ang isang braso naman ni Faith. Wala kang karapatan na magbitaw ng masamang salita kay Almira. Ano ba? Nasasaktan ako. Panggigigil na binatawan naman ni Faith ang braso. Tinawag niya akong ganito. Tapos pilit niya akong pinagtatabuyan kahit nakikiusap ako sa kanya na hintayin kita. Pumunta ako dito para makausap ka. Nakayuko siya habang nagsasalita at pinalungkot pa niya ang boses para maging kapanipaniwala ang drama niya. I'll talk to her. Huwag kang aalis. Mabilis na tinalikuran naman ni Juancho si Faith upang harapin ang sawa. Inabutan niya ito sa master's bedroom na tahimik na nakaupo sa kama at tila may malalim na iniisip. Nagkausap na ba kayo ng bisita mo? Wika naman ni Almira nang makitang papasok ng kwarto ang asawa. Hindi ko alam na hindi ka pala marunong humarap sa tao bilang bisita. Tumayo naman si Juancho sa harapan nito. Kung ganyang klaseng tao ang magiging bisita ko, mas gugustuhin ko pang magkulong dito sa kwarto. And besides, she's came here not for me. Nainsulto naman si Almira sa sinabi ni Juancho. Gusto niyang sigawan ito ngunit pilit siyang nagpapakahinahon. Mag-apology ka kay Faith. Mariing utos naman ni Juancho. Nanlalaki naman ang mga mata ni Almira. Mabilis siyang napatayo. At bakit ako mag-a-apology sa kanya? Wala akong natatanda ang ginawang masama sa kanya. Pagmamatigas naman ni Almira. Almira, huwag mo nang palakin pa ang gulong ito. Hindi tama ang inasal mo sa harapan ni Faith. Ayokong isipin niya na pinagpalit ko siya sa isang babaeng walang breeding. Nagsimula nang tumaas ang boses naman ni Juancho. Ano bang sinumbong ng babaeng yun sa'yo na ginawa ko sa kanya? Halos maiyak na si Almira sa galit. Hindi na siya magtataka kung ito ang kinakampihan ni Juancho ngayon. Almira, alam mo kung ano ang nangyari kanina sa pagitan ninyo ni Faith? Yes, alam ko. Pero ikaw, hindi mo alam kung ano ang nangyari kanina. Hindi mo man lang tinanong. Basta pinaniniwalaan mo na lang kung anong sinabi niya sa'yo. Umiiling si Almira habang nagsasalita siya. Padabog na iniwan ito ni Juancho. Mukhang hindi niya mapipilit itong humingi ng tawad kay Faith. Nagmamadali siyang muling binalikan ito upang liwanagin ang lahat sa pagitan nila. Pagkalabas naman ni Juancho ay tuluyan ng naiyak si Almira. Ang sama ng loob niya dahil ramdam niya ang pambabaliwala sa kanya nito. Awang-awa siya sa sarili dahil pakiramdam niya ay wala siyang nasasandalan sa pagkakataong ito. Maayos na kinausap naman ni Juancho si Faith at nangako siya na tutulungan niya itong magpaliwanag sa ama. Siya na rin ang umako na magpapaliwanag sa media kung bakit ibang babae ang pinakasalan niya. Laking pasasalamat niya nang walang marinig na kahit na anong pagsalungat mula kay Faith. Ang problema na lang niya ay kung paano aamuin ang asawa. Alam niyang hindi nito nagustuhan kanina ang pamimilit niya na humingi ng paumanhin kay Faith. Papunta na siya sa master's bedroom nang tumunog ang cellphone ni Almira na nasa ibabaw ng console table nito. Dinampot niya iyon upang dalhin sa asawa ngunit nang makita ang nakaregister na pangalan ng tumatawag ay namula siya sa galit. Nangako sa kanya si Almira na hindi na ito makikipag-usap muli kay Yvette kaya hindi niya maintindihan kung bakit pa ito tumatawag. Anong kailangan mo kay Almira? Pagalit na bungad naman ni Juancho nang sagutin niya ang tawag.
Juancho Almeda, ikaw ba yan? Mabilis na tugon naman ni Yvette. Ayon sa inutusan niyang tao para sumubaybay kay Almira, ay magkasama na raw ang dalawa sa condo unit ni Juancho. Kaya nasisiguro niya kung sino ang nasa kabilang linya. Ano pa ang kailangan mo kay Almira? Binayaran ka na niya ng utang niya sa'yo. Muling tanong naman ni Juancho. Ikaw talaga ang gusto kong makausap para bigyan ng babala. Hindi mo kakilalang lubusan si Almira. Siya talaga ang nagplano ng lahat dahil naiinggit siya sa kapatid mo. Kaya gusto niyang makita itong nasasaktan. Mag-iingat ka sa babaeng binahay mo. Hindi na hinayaan ni Yvette na makapagsalita pa ang lalaki. Maluwag ang pagkakangiti niya matapos tapusin ang pakikipag-usap dito.